Okay, good morning po. Hindi po ako congressman ng Pasig. Contractor po ako ng DPWH. Hindi po, hero lang. Binibiro ko yung isang kapatid doon. Sabi ko, sinuot ko ito para ipakita sa inyo, prepared na akong ikasal kayo. Magsabi lang kayo. Okay. Pag-usapan po natin ay nandito po sa, makikita po natin sa Romans chapter 8, verse 31. Nag-iba yata yung pointer. Ayan. Sino ang kakampi mo sa buhay? No? Sabi po natin, Romans 8:31. Anong ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Mahalaga pong may kakampi tayo sa buhay. No? Kahit po ang Bible ay sinasabi yan, no? Lalong-lalo na po sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9. Ito po, makikita natin. Mangangaral, chapter 4, verse 9. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Itong verse na ito, madalas kino-quote po yan pag kinakasal. No? At doon pa po sa mga susunod na talata, I think sa verse 12, di ko na kinuha, ay ganun din po ang sinasabi. No? Mas maganda pagka meron kang kasama sa buhay. Kaya po, yung gustong humabol pa sa Valentine's, no? Kanina may nagre-reklamo ba yun? Single pa siya ngayon o ano? So, pwede pa. May next year pa naman hanggang bago mag-rapture, no? Pero maganda po talagang merong kakampi, no, sa buhay na ito. Okay? Hindi naman natin pag-uusapan na tungkol sa pag-asawa. Okay? Kasi natapik ko na yung kahapon. No? Pero gusto kong i-preach yan someday dito po sa PCBC. Pero ang hirap, medyo dalawa yung piniprepare ko na message. No? Ayon po sa balita, kung alam po ninyo yung gera between Russia and Ukraine, ano? Nabalitaan niyo po ba? Matagal na po yan. I think, mga 3 years, 2 years, no? Na yung gera po na yan, no? Imagine niyo po, ang Russia po, napakalaking bansa po niya. No? Isa nga po yan sa mga kinikilalang super power, no? Yung Russia. Ang Ukraine po ay napakalit pong bansa. Maliit lang po yan. Pero bakit po hindi matalo ng Russia ang Ukraine? Okay? Sabi, maraming mga aspeto, no? Dahilan kung bakit hindi nila matalo ang Ukraine. Pero alam nyo kung ano po isang dahilan? Maraming kakampi ang Ukraine. About 40 nations, ayon po doon. Kasama na po dyan yung NATO na sinalihan nila, no? Kaya po ginegera sila ng Russia. At ang mga kakamping bansa na ito, isa na po dyan yung US na nagsusupply sa kanila ng mga armas. Okay? So, ang Israel din po, ganyan din po, no? Ang Israel po ay isang maliit lamang na bansa, no? Naalala nyo po, na-discuss ko na po yan dati. At napapaligiran po siya ng mga Muslim countries. Okay? Ngayon, yung iba dyan, kaibigan na niya. dahil tinalo na niya sa gera yung iba pong mga bansang yan. Pero, bakit po nananatiling matibay ang Israel, ang bansang Israel? Well, meron din po nagsusupply ng mga armas sa kanila. Pero, pinaka matibay pong dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi kayang talunin ng mga ibang bansa ang Israel sapagkat meron silang matibay na kakampi. At yung kakampi nila ay walang iba, kundi po ang makapangyarihang Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, ang tunay pong Diyos na nagbigay sa kanila ng promise na sila po ay iingatan hanggang sa matupad ang lahat po ng pangako ng Panginoon sa salita po ng Diyos.
Kaya ang tanong po dyan, ikaw po, sino po yung kakampi mo sa buhay? Ang Diyos din ba yung kakampi mo? Kakampi mo rin ba si Kristo sa buhay na ito? Kakampi mo ba si Kristo? Ha? Yeah, amen. Maganda pong kakampi si Kristo at dapat maging kakampi natin si Kristo. Bakit? Dahil dapat po, kailangan po nating maging kakampi si Kristo sa hukuman ng Diyos. Ito po yung pinaka-importanting bagay. No? Pinaka-importanting dahilan kung bakit kakampi mo ang ating Panginoong Hesus. Dahil tayo pong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Ang sabi po dito sa Romans chapter 8, verse 3, 33 hanggang 34. Sino ang maghaharap ng paratang laban sa mga, pansinin niyo po yung hinirang ng Diyos. Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hatol na sila'y paparusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Na ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Ang sabi po diyan, may tanong, no? Sino raw ang pwedeng magparatang laban sa mga hinirang ng Diyos? Sino po yung hinirang ng Diyos? Pag-atras po kayo ng basa sa Romans chapter 8 verse 29, no? Yan po ay walang iba kundi yung mga sumampalataya sa ating Panginoon Hesus, no? Sino yung mga hinirang ng Diyos? At maalala ninyo, na-share din po natin yung 1 Peter chapter 2, no? Bansang hinirang ng Diyos. Yan po yung mga mananampalataya, no? Hindi na po ang pinag-uusapan po doon yung spiritual, no? Yung mga sumampalataya sa Panginoon Hesus. Sino raw po yung pwedeng magparatang? Sa Bible po, meron pong isang makikita tayong record na pwedeng magparatang kahit sa mga Kristiyano. Sino po yun? Si Satan. Si Satan. Katunayan, ang pangalan pong Satan, ang kahulugan po niyan ay the accuser. Accuser. Alam niyo po yung accuser? Taga-bintang, no? Taga-habla, taga-reklamo. Yan po, no? Ang ibig sabihin. Siya po ang ating kaaway, adversary. Okay? Siya ang ating greatest opponent. Matatandaan po natin, sa Bible po, pinaratangan niya po si Job. Di ba? Pero actually, hindi si Job ang directly niya pinaratangan eh. Sino pinaratangan niya directly? Ang Diyos. Di ba? Kaya lang naman nagiging tapat si Job sa iyo. Sino pinaparatangan niya? Hindi si Job eh. Okay? Ang pinaratangan niya, ang Diyos. Kaya naman nagiging tapat sa iyo si Job kasi ibinibigay mo kung ano yung gusto niya. Anong paratang ni Satan? Favorite niya si Job. Sinusuhulan niya si Job ng mga kayamanan. So ganyan po si Satan. Siya po ay mahilig mag-accuse. Pero doon po sa eksena, nanalo po ba si Satan? Hindi po. Hindi po siya nanalo. Bakit po hindi nanalo si Satan? Doon sa kaso na inihaharap niya kay Job at sa Diyos. Bakit po? Dahil ba si Job ay, kasi tapat talaga si Job eh. No? Mabait talaga si Job. Righteous man si Job. Well, posible po. No? Pero ang dahilan po malaki kung bakit hindi po mananalo si Job, ay si Satan sa Diyos, ay sapagkat po ang Diyos po ay omniscient. Tinake niya yung di ba? Kinol niya yung hamon, di ba? Ni Satan. O sige, kung gusto mo, para patunayan ko sa iyo talagang itong si Job, hindi naman talagang mabait yan. Kunin mo lahat, no? Kunin mo lahat ng pag-aari niya. Tingnan mo, susumpa ka niyan. Ano pong sabi ng Diyos? Sige, bakit tinake ng Diyos yun? Kasi ang Diyos po omniscient eh. Alam niyo po, ito yung isang bagay na dapat po nating malaman. No? Alam po ng Diyos, nag-iisip pa lang po si Satan ng strategy
kung paano niya tatalunin si Job. Alam na po ng Diyos, panalo na siya. Katunayan, alam din ni Satan, talo na siya. Talo po siya. Wala po siyang ipapanalo sa Diyos. Kasi ang Diyos po ay omniscient. Tandaan po natin, ang Diyos po, o si Satan po, hindi po siya omniscient. Pero ang Diyos po ay omniscient. Meron pong abogado na mangangako sa atin minsan, no? Mga abogado, mahilig mangako yan. Ako, sige, mananalo tayo sa kaso. Di ba? May ganyan. Siyempre, kaya nila sasabihin yun para kukunin mo silang abogado. Tama ba, kapatid? Panyero. Bakit? Kasi kung lahat na abogado lalapit, malabo tayo. Walang magiging kliyente yan. Di ba? Walang magiging kliyente. Gagawa ng paraan niya kung paano mananalo. Alam niyo po, ito pong nakakapagtaka. Minsan kahit nasa iyo na lahat ng pabor, nasa iyo lahat ng ebidensyang maganda, ano mangyayari? Pwede ka pa ring matalo. Bakit? Dahil kapag ang kalaban mong abogado ay tuso at mandaraya, wala. Kahit malakas ang kaso, talo ka. Yan po yung katotohanan. Pero alam niyo po, kahit si Satan po, siya po yung pangulo ng lahat ng tuso at pangulo ng lahat ng mandaraya. Hindi po siya mananalo sa Diyos. Alam po ng Diyos kung paano maglaro si Satan. Siya po ay mapanlinlang, siya po ay destroyer, hindi lang po accuser. To steal and destroy. Yan ang plano po ni Satan sa mga Kristiyano. Pero pagdating po sa ating kaligtasan, tiniyak po ng Diyos na hindi niya ito masisira. Hindi niya masisira ang ating kaligtasan. Kayang i-destroy ni Satan yung buhay natin. Kasi kung tutuusin, kaya niya tayong ibalik doon sa dati nating buhay. Sa pamamagitan ng mga tukso na ipapain niya sa atin. Kaya niyang sirain. Kaya niya tayong ma-depress. Kaya niya tayong ma-prostrate sa buhay na ito. Pero yung kaligtasan pong binigay ng Diyos, hindi niya po yan masisira. Bakit po? Kasi dito po sa verse na ito, makikita natin yung binasa natin, may dalawang bagay po. Una, tayo ay pinawalang sala na. Mamaya, didiscuss po natin. Pangalawang bagay na sinabi po dun sa verse na binasa natin kanina, meron po tayong abogado, meron po tayong hukom. Ang problema dito, yung abogado at hukom, iisa. Ha? Napansin niyo po ba yung sa verse na binasa ko kanina? Ayan o, sino maghaharap ng paratang laban sa atin, sa mga inirang ng Diyos, gayong ang Diyos na nagpapawalang sala? Ano ibig sabihin nun? Siya yung hukom. Di ba? Siya yung hukom. Siya nagsasabing not guilty, yung hukom. Tapos ano pong sabi? Sino nga hatol na sila'y parusahan? Sino po yung hahatol? Siya rin yung po yung hukom. Ano po sabi? Tapos ang sabi po niyan, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang ano po? Mamagitan sa atin. Ano po yun? Abogado. Di ba po binasa nakaraan? 1 John chapter 2, verse 1. Siya ang ating tagapamagitan. Siya po ang ating advocate. Saan po kayo makakakita ng korteng ganyan? Yung hukom at yung judge at saka abogado ay isa. Meron pong ganyang korte rito? Wala. Kahit sa Supreme Court, di mo makikita yan. Kung ikaw po, pupunta ka dyan, kakasuhan ka. No? Ikaw po yung accused, no? Hindi ikaw yung defendant. Ibig sabihin, ikaw yung kinakasuhan. Ikaw yung may kasalanan. Tapos sa harap ka, abogado na siya, hukom pa. Makikipaglaban ka ba ron? Hindi na, sayang ang pera. Sayang ang oras dito. Di mo ba? Ganun po mangyayari dyan. Pagdating po sa langit, ganyan po ang eksena. Ito po yung gusto ko pong sabihin dito. Hindi na po naghahanap sa hukuman po ng Diyos, hindi na po naghahanap ng hustisya. Alam niyo po ba yun?
Karaniwan sa hukuman, naghahanap tayo ng hustisya. Pero sa hukuman po ng Diyos, hindi na po maghahanap ng hustisya. Bakit po? Kasi alam na po sa hukuman ng Diyos kung sino may kasalanan. Alam na rin po sa hukuman ng Diyos kung ano yung bayad sa kasalanan. Pero ito po yung maganda. Alam na rin po sa hukuman ng Diyos kung sino ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Justice has been served. Hindi na po yan naghahanap ng hustisya. Hindi na po titimbangin ang kasalanan. Hindi na po titimbangin ang parusa. Bakit po? Because justice has been served. Mula po nang ang Panginoon Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay para po sa ating mga kasalanan. Siya po yung tumanggap, nagbayad ng ating pong parusa para po sa ating mga kasalanan. Ang ating pong Panginoon Jesus, inako niya pong lahat yan para po tayo po ay mapawalang sala. Ang tinitingnan po ng Diyos ngayon sa atin, pagkaharap ka sa hukuman ng Diyos, kung ikaw po ay matuwid dahil po kay Kristo, nabihisa ng katwiran ni Kristo. Intindihin po natin yung hukuman ng Diyos. Sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 27, tinakda sa taong mamatay na minsan pagkatapos po ay ang paghukom. So meron talagang hukuman. Pagkamatay mo, ikaw po ay, ano po sabi? Hukuman. Pagkamatay mo, ikaw po ay hukuman. Okay? Pero sinasabi rin po ng Biblia na merong hindi hukuman. So lahat tayong mamamatay. Pero ang sabi ng Bible sa Hebrews 9:27, pag namatay ka, ikaw po ay hukuman. Pero pagdating sa John chapter 3 verse 18, ang sabi ng Panginoon Jesus, merong mga hindi hukuman. Merong hindi hatulan na maparusahan. So, paano nangyari po yun? No? Sino po yung mga tao na yan? Ayon po dun sa John chapter 3 verse 18, merong mga taong ma-exempt sa paghatol ng Diyos sapagkat, ano pong sabi? Sila ay sumampalataya. Pero sabi naman din dyan sa John chapter 3 verse 18, pag hindi ka sumampalataya, ikaw po ay, hahatulang maparusahan. Kaya po ang tao haharap sa Diyos, hindi dahil sa kanyang pagiging makasalanan. Hindi na po. Bakit? Katulad nga po ang sabi ko, established na. Ang katotohanan, lahat po tayo ay makasalanan. May binigay ng pambayad. May binigay ng pambayad. At yun ay ating Panginoon Jesus. Kaya lang ang problema, ikaw po ay hindi sumampalataya doon sa pambayad na yon ng ating Panginoong Jesus. Yan po yung sinasabi ng John chapter 3 verse 18. Ang pagpapawalang sala po or justification ng Diyos, wala pong katulad na sistema dito sa mundo. Wala pong kayang gumawa niyan. No? Ang kaya lang natin gawin ay executive clemency, parol o anuman. Pero pag yan nagkasala, balik kulungan yan. Pero ang justification, hindi po ganon. Hindi po ganon ang justification. Ang justification po, hindi po tayo pinapawalang sala ng isang buwan lang. Okay? Hindi po tayo pinapawalang sala ng Diyos ng isang taon lang. Pinapawalang sala po tayo ng walang hanggan. Bakit po ito pa walang hanggan? Bakit? Kasi po, ang ibinigay sa atin ng Diyos ay ang katwiran ng ating Panginoong Hesus. Inari niya tayong matuwid. Yung pagiging matuwid natin, yung tinitingnan ng Diyos, pag gumanap tayo sa hukuman ng Diyos, ang tinitingnan niya yung pagiging matuwid natin. Paano tayo magiging matuwid? Kung nasa atin po si Kristo.
Kung nasaan si Kristo, yan po yung titingnan ng Diyos. At yan po yung nakalagay, 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Kaya nga po, pagka ikaw po ay justified, ito po yung bunga. Ito po yung nangyari pag napawalang sala tayo. Ito po. Sapagkat napawalang sala na tayo, justified, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Malinaw po. No, katulad ng sinasabi kanina ng mga kapatid, hindi yan sa paggawa ng mabuti, hindi sa pagsunod ng kautusan, kundi ano sabi? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang relasyon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung binasa ng kapatid kanina, we are friends. Kaibigan na tayo, no, ng ating Panginoon. Kasi pag binasa niyo po diyan sa chapter 5, sabi po diyan, tayo po ay kaaway ng Diyos. Pero dito po, meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos. Ang sabi rito, kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang sabi po diyan, tayo ngayon ay napawalang sala, again, justified, at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos, sa galit ng Diyos. Ano po yung galit ng Diyos? Yung po yung kanyang parusa. Yung parusa sa impyerno. Maliwanag po na dahil po tayo po ay justified, nagkaroon na tayo ng relasyon sa Panginoon at tayo po ay hindi na mapapahamak, maliligtas tayo mula sa galit ng Diyos. Sa pananampalataya po natin sa Panginoon Hesus, tayo po ay nagkaroon na ng magandang relasyon sa Kanya. Tingnan para mas makita pa natin yung tungkol sa hukuman ng Diyos, tingnan po natin. Meron pong dalawang hukuman ng Diyos. Tinatawag na Judgment Seat of Christ at Great White Throne Judgment. Yung pong nag-aaral ng BSA, alam na alam po yan. No? Magkaiba po yan. Tingnan po natin. Yung una, tinatawag na Judgment Seat of Christ. Mamaya meron po akong chart na papakita. Ito po sabi, 2 Corinthians 5:10, sapagkat lahat tayo harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating magawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang tawag po dyan, Judgment Seat of Christ, hukuman ni Kristo. Ang tawag na iba po dyan ay Bema, no? Bema Judgment. Ang Judgment Seat of Christ, sino po yung pupunta dyan? Lahat ba ng tao? Hindi po. Tingnan po ninyo. Meron sa verse. Pagka nag-aaral po ng Bible, by context, verse 10 po yan. Atras ka lang po, makikita mo. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Sabi ni Pablo, malakas ang loob natin, kahit mamatay tayo rito, alam natin saan sila pupunta? Ha? Sa piling ng Panginoon. Saan po yan? Sa langit. So, sino nagsasalita dyan? Sinong kausap niya? Mga Kristiyano, mga ligtas na. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na niya. Ang Kristiyano, dahil alam niya ngaharap siya sa Judgment Seat of Christ, ang pagnanais niya, mabuhay siya ng kalugod-lugod sa Panginoon. Okay? Mabuhay na Kristiyano po yan. Ito po ay para sa mga Kristiyano na pupunta sa piling ng Panginoon. Hindi na po ito tungkol sa paghatol ng kaligtasan. Dahil ang pangako niya nga, pag sumampalataya ka, hindi ka napaparusahan. Ito po ay tungkol sa reward. Mga gantimpala. Sa Bible po, meron 5 gantimpala, merong 5 crown. Yung iba, 6, no? Ang inaano nila. Nililista nila. Pero regardless, ang Panginoon mismo, may makikita. Ito po pala. Ito po ay mangyayari sa langit. Pagkatapos po tayong kunin ng Panginoon Jesus sa rapture. Ito po ang sabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako. Dala ko magantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ano pong dala ng Panginoon Jesus? Gantimpala. Kailan mangyayari yan? Rapture po yan. Kasi meron pong second phase yung pagdating ng Panginoon.
yung ito po rapture, yung talagang second coming, no, yung bababa ang Panginoon. Hindi po gantimpala hawak niya noon. Parusa, hatol, final judgment. Dahil po yun ay hatol kay Satan after the millennial kingdom. Okay? Pero dito po, anong dala niya? Rewards. Makita natin yan mamaya doon sa chart. Tapos, ito po yung Great White Throne Judgment. Mahaba po yung verse. No? Pagkatapos nito, nakita kong isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Naglaho na yung lupa. Bakit po? Kasi yan po yung sinasabi ko. Final judgment na po nangyari dyan. Kaya ito pong Great White Throne mangyayari after the millennial kingdom. Nakita kong nakatayo sa harap ng throne ang mga namatay, maging dakila at hamak, sikat, ibig sabihin, at mga hindi sikat, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat. Maraming klase na aklat. Maraming aklat, at tapos meron pang isang aklat, ang aklat ng buhay. Inatulan ng mga patay sa kanilang ginawa. Batay sa nakasulat sa mga aklat, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon, niluwa din ang kamatayan at ang Hades, ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Dito pinagkakamali ng ba? Ay, pareho lang sabihin, wrong. Wrong eh. No, huwag niyo po pagpaparehasin yan. Doon po malinaw kanina, yun po ay mga ligtas. Dito po, saan nanggaling at sino pupunta rito? Tapusin po natin. Pagkatapos tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang Hades, ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Tinapon sa lawa ng apoy, sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So sino pong pupunta dyan? Sino po yung haharap? Sabi po dyan, yung mga namatay na. Okay? Tapos po, nanggaling sa lupa at sa dagat at maging nandun sa Hades. Napansin niyo po, yung Hades, sino po bang tinatapon sa Hades? Sino po napupunta sa Hades? Meron po kayong kakilalang napunta na sa Hades? Ha? O hindi, kung nagbabasa kayo, meron na. Alam niyo po yun. Yung mayaman, huwag niyo po isipin yung kapitbahay niyo. Okay? Yung mayaman, di ba? Yung mayaman at saka si Lazaro, yung mayaman po, napunta po sa Hades. Ang sabi po nun, Hades ng pagdurusa. Bakit po na Hades ng pagdurusa? Kasi hindi siya sumampalataya sa Panginoon eh. Samantalang yung mahirap, yung po yung napunta doon sa Abraham's bosom. Ang sabi po, inaaliw po doon siya ng mga anghel. Okay? Ngayon, magkaiba pala yun. Kala ko ba kung ito kayo pupunta sa impyerno pag namatay? Small version lang po ito. Yung Hades. Pero pareho rin po yan. Bakit small version yan? Bakit yung talagang impyerno, bigger version? Kasi ano po sabi dyan? Lahat na ilalagay doon. Lahat ng nasa Hades, tapos ano pong sabi? Pati po, pag binasa nyo po yung verse 10, hindi ko na nilagay dyan, pati po si Satan, ilalagay dyan. Pati po yung kanyang mga kampon, ilalagay dyan. Pati po yung mga bulaang propeta na may hawak ng remote control. Pagka lumilindol. Kilala nyo po yun, no? Ilalagay po dyan. Lahat. Kaya po mas malaki po yung impyerno. Kaya sabi nga ng mga kapatid, no? Yan, parang, anong tawag doon sa pulungan na yan? Municipal jail. Okay? Pagkatapos ng talagang final, lipat na yan doon sa Muntin Lupa. Magkaiba ba yun? Pareho lang yun. Pulungan din yun eh. Diba? Pareho lang kulungan po yun eh. So, huwag nyo pong anuhin yun. Kaya tayo, pag sinishare natin ang gospel sa impyerno, kasi talagang doon didiretso yan sa impyerno. No? Yun po yung final na hukuman. Ngayon, nakita po natin, para kanino po yan? Ang sabi po ron, doon sa mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Meron ba tayo nakita doon sa Bema Judgment na gano'n? Wala po. Wala pong bubuksan. Titingnan lang po doon paano tayo naglingkod sa Panginoon. Dahil po yun po ay para sa reward. No? Ayan. Ngayon, kailangan po nating siguraduhin saan tayo haharap dyan. No? Huwag po nating sabihin na dahil po tayo umaattend sa PCBC,
maliligtas. Kasi tanong, bakit maraming aklat na bubuksan? Kasi maraming aapila. Ha? Maraming napansin niyo po ba, mayroong bubuksan na maraming aklat? Maraming aapila. Yung mga tao, mahilig mag-apila eh. Lord, diba? Sa Matthew 7, may ganyan eh. Mag-aapila. Pag binuksan po yung mga aklat na yan, kasi hindi ka na nakita doon sa aklat ng buhay. Oh? Kasi hindi ka tumanggap sa Panginoon eh. Mag-aapila ka, Lord, mabait naman ako, ma-attend ako sa PCBC. Ha? Tapos nagpabaptize pa ako sa March 28. March 28, no? Baptisin natin, no? Ready nyo rin yung sarili ninyo. Ay, 29 pala. 29, no? Nagpabaptize pa ako. Wala pong problema dyan. No? Hindi po yan ang solusyon paano kayo maliligtas. Kahit ilublob ka pa namin doon sa 3 swimming pool, kung wala sa iyo si Kristo, hindi ka po maliligtas. Ang kailangan po, ang pangalan mo, matiyak mong nakasulat sa aklat ng buhay. Kailan po ito magaganap? O, tingnan po natin yung chart. Ayan, ito po yung chart. Pag tinignan niyo po yung chart, will the body of Christ be at the great white throne? Ibig sabihin niya, pupunta ba yung body of Christ? Sino po yung body of Christ? Church yan. Hindi po pupunta dito sa Great White Throne. Sabi po ng Panginoon, tatayo ako ang aking iglesia at ang, impyerno, hindi mananaig sa Kanya. Kaya kapag ikaw po ay nasa iglesia, hindi ka po mapapahamak. Hindi po, ang iglesia po, hindi po itong building na ito, Ang iglesia po dyan, lahat ng mga tunay na sumasampalataya. So kapag ikaw po sumasampalataya sa Panginoon Jesus, hindi mananaig sa iyo ang Hades, ang hell. No? Yan. Ang sabi po dyan, yung judgment seat of Christ, para kanino? The body of Christ sa mga Christian. Kailan po mangyari? After the rapture. At ito po ay para sa reward. Okay? Mga putong po yan. Samantalang ang Great White Throne, for the unsaved dead, kaya kanina, kita nyo, maraming mga patay, di ba? Iluluwa po lahat yun. Tapos after, kailan mangyari? After the 1,000 years, ito po ay judgment of damnation o kapahamakan. That is eternal damnation. Walang hanggang parusa. Ito po, meron pong chart tayo. Yan. Present church age. Ngayon yan. You are here. O, nandito ka raw. So, nandyan po tayo ngayon. Bakit nandito na? Malapit na pong dumating ang Panginoon. Malapit na pong mag-rapture. Pag nag-rapture, darating po yung 7 years tribulation. Pagkatapos ng 7 years tribulation, ano po sabi? Babalik si Kristo. Pero, tingnan nyo po sa taas. Ano pong mangyayari? May program sa langit. Ano po? Judgment seat of Christ. Yun po yung sinasabi ng Panginoon, malapit na akong dumating, dala-dala ko yung mga gantim pala. Tapos, meron pong marriage supper of the Lamb. Bakit may kasalan? Yung mga hindi kinasal dito, doon na raw magpapakasal. Hindi po yan para sa inyo, huwag nyo pong angkinin yan. Okay? Yung pong kasalan na yan ay kay Kristo at ang kanyang iglesia. Ito pong church niya na tinubos. Okay? Yung mga mananampalataya. Program po yan. Ang ganda ng program ng Panginoon. Tapos ano po sabi? Babalik. Pagbalik niya, millennial kingdom. No? 1,000 years reign. Yan po yung pangako ng Diyos sa bansang Israel. After the 1,000 years, ano po sabi? Final judgment. What is that? Alin yan? The Great White Throne. Yung nandito, dadalhin pa ba dito? Hindi na. Hindi na po. Di ba? Dito po, ito po yung sinasabi doon sa Revelations 20. Yung mga hindi sumampalataya at hindi nasumpungan sa aklat ng buhay. Yung napunta dito, nasumpungan sa aklat ng buhay. Kaya naligtas. Kaya nakasama sila sa langit. Okay, sana po maliwanag yan sa atin. Kaya po mahalaga maging kakampi mo si Kristo. Dahil yung hukuman na yan, for sure yan.
mangyayari po yan. Pangalawa po, kakampi sa buhay. Kailangan po natin ng kakampi sa buhay. At yan po ay walang iba ang ating Panginoon Jesus. Sabi po sa Romans 8:32, kung ang sarili niyang anak hindi niya pinagkait, sa halip binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Yan po ang pangako ng Panginoon. Marami po tayong pinagdaraanan na problema sa buhay. No, hindi po tayo binabaliwanan ng Panginoon. Tinitiyak po niya, no? Ibibigay niya. Sabi po diyan, bibigay niya kung ano po yung ating nais. Lalo na kung yan po ay pasok sa plano, kalooban ng Diyos, no? Alam po ng Diyos, maging yung pag-iyak natin at tinutulungan niya tayo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu kung paano tayo mananalangin. Gamitin po natin yan. Sabi po dyan sa Romans 8:26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasdo. O sino hindi marunong mag-pray dito? Mag-pray kayo. Sayang. Andyan po yung Holy Spirit. Kaya ang Espiritu ang dumarating para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. Tapos sabi po sa Romans 8, pansin nyo, puro Romans 8 po yan. Sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, binigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak. No? Anak ng Diyos, kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama ko. May kakampi tayo sa buhay na to. Marami tayong problema. Ang solusyon, tumawag tayo sa Diyos. Tumawag tayo sa Diyos. Sapagkat ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 7, pagkatiwala ninyo sa Kanya, ang inyong malalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Kung kakampi natin ang Diyos, kakampi mo ang Diyos. So, sabi ng kapatid kanina, friend natin ang Panginoon. No? Kakampi natin ang Diyos. Saan mo siya ipopwesto? Saan mo pupwesto? Sa likuran? Lord, diyan ka muna. Ako munang bahala rito. Kaya kong diskarte yan to. Ganun ba? Hindi po. Ilagay mo siya sa unahan para maging protection mo siya against sa mga kalaban natin. At maging guide mo din siya. Kung saan siya pupunta, doon ka lang, susunod ka lang. Ilagay mo siya sa tagiliran mo. No? Para kapag tayo po, hello, akin ba yun? No? Pagka meron po tayong kalaban, ano po mangyayari? Merong yayakap sa atin. Lagyan natin siya sa likuran natin. Kapag kabubuwal tayo, meron pong sasalo sa atin. Ibig sabihin, ang Diyos bilang kakampi natin, huwag natin itsipwera. Gawin natin siyang bahagi ng ating buhay. Hindi yung kung kailangan, bigat-bigat na ng problema, Lord, kailangan ko na ng rescue. Hindi po. Nag-uumpisa pa lang, bawat araw, tumawag tayo sa kampi natin, ang Diyos. Number 3, last. Kakampi na hindi tayo iiwan. Wow, sarap naman po niyan, no? Di ba? Hindi ko na po babasahin, mahaba po yan. Pero alam niyo na, madalas na natin pinabasa yan. Pero ang punto dyan, sinong makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Napakaganda po ng pangako ng Diyos sa atin, hindi tayo maiwalay sa pag-ibig ng Diyos kahit anong bagay. Kahapon po, speaker po ako doon sa Popos Fellowship. Alam po ninyo, no? Pinag-usapan na po namin doon yung posibleng makaapekto sa marriage natin. Pwede talaga magresulta sa pag-iwalay. Actually, nagulat pa kami doon sa isang huling nagtanong paano po kung nawawala na yung pag-ibig ko sa asawa? Patay. Nakakatakot yung mga ganyang tanong. Di ba? I think kailangan ng counseling. Hindi natin natanong kung sino. Kulang na sa oras para ngayon. Kulang na yata ako sa oras. Ngayon, ito po ang punto. Kahit sino po sa mag-asawa, hindi po natin may papangako talaga yung forever Hindi po talaga. Kaya ko yung sabihin. Pero kaya ko ba yung panindigan? Gustong-gusto natin. Ayaw naman natin masira yung pag-aasawa natin kasi wala namang mapupuntahan niya kundi distraction talaga Pero, ang Diyos po makakagawa niyan by His grace.
matutulungan niya tayo na yung pagsasama natin bilang mag-asawa ay maging forever. Ngayon, ba't ko po sinasabi yan? Sa Diyos po walang problema. Yung pangako niyang forever, kaya niya pong panindigan. Kahit anong sitwasyon, ang sabi po dyan, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kahit anong sitwasyon. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay forever. Kasama ba lahat ng tao dito sa pag-ibig ng Diyos na forever? Hindi po. Hindi po yan. Mahal ng Diyos lahat ng tao. Pero mararanasan mo lang yung pag-ibig ng Diyos na forever kung nasa eternal life ka rin. Di ba? Kasi kung nasa impyerno ka, makakapag-praise ka ba no, Lord, thank you sa love mo? Hindi. Ang makakapuri lang na minahal tayo ng Panginoon. Ito ang gagawin natin pagdating sa langit. Minahal tayo ng Panginoon forever. For eternity. Dahil kasama natin ang Panginoon. Sino po yan? Yung mga nakipag-isa kay Kristo. Kaya ang huling tanong po sa atin, nakipag-isa ka na ba kay Kristo? Meron ka na bang relasyon sa ating Panginoon Yesus? Kung wala ka pa pong relasyon sa Panginoon Yesus, hindi ka po makakapasok sa langit. Sorry. Kung na-reject mo si Jesus Christ dito, hindi mo siya pinapasok. Ito lagi po siya sa, kung ayaw mong papasukin si Jesus sa puso mo, ba't kanya papapasukin sa langit? Sino ka para mag-claim yan? Ayaw mo nga siya rito eh. Tapos doon gate crusher ka. Hindi ka nga po makakatuntong sa harap nun eh. Didiretso ka po sa impyerno ng pagdurusa. At ang isa pong mga magandang bagay po rito, ang tunay na tumanggap sa Panginoon Yesus, pinanghahawakan niya to. Lahat ng pangako ng Panginoon tungkol sa kaligtasan, pinanghahawakan niya. Kaya kung hindi ka pa sigurado, magdesisyon ka na kapatid. Baka paggising mo mamaya, o bukas, pagdilat ng mata mo, wala ka po sa langit. Kundi ikaw po ay nasa impyerno. Sapagkat nireject mo, maging kakampi sa buhay nito ang ating Panginoon Yesus. Ayun po, salamat. Magandang tanghali po sa ating lahat.